Ang kwento ay nagsisimula sa pagpapakilala kay John, isang makapangyarihan, kaakit-akit at pinatang lalaki. Pagamat tila nasa kanya na ang lahat, mayroong siyang paglayo sa mga romantikong relasyon. Sa gabing iyon, bumisita siya sa isang club na kamakailan lamang niyang binili. Samantala, si Sakura ay nagtatrabaho sa club ngunit nasa isang mapanganib na sitwasyon. May ilang tiwaling negosyante na nagbigay sa kanya ng mahiwagang pulbos at hinahabol siya. Sa desperasyon niyang mailigtas ang sarili, tumakbo siya at natagpuan si John. Nang makita siya ni John na natatakot, humingi siya ng tulong, at nang makilala ng mga kriminal kung sino siya, agad silang umatras. Nagdesisyon si John na tulungan siya at tinala siya sa isang silid upang mapagpahinga. Nang sandaling iyon, nakatanggap si John ng tawag mula sa kanyang ina na nag-ayos ng pagkikita nila ng isang babae sa parehong gabi. Inakala niyang si Sakura ang babaeng iyon, at dahil na-impluwensyahan ng mahiwagang pulbos, naging mapusok ang kilos ni Sakura. Hindi niya mapigilan ang kanyang nararamdaman at ang gabing iyon ay nagbago sa kanilang dalawa. Kinabukasan, labis na nahiya si Sakura at nagmadaling umalis. Ngunit bago siya umalis, kinuha niya ang isang maliit na palamuting piraso mula sa sirang kuwintas ni John bilang alaala. Isang buwan ang lumipas, natuklasan ni Sakura na siya'y buntis ng triplets. Pagamat pinati siya ng doktor, pakiramdam niya ay hindi ito magandang balita. Mahirap ang kanyang kalagayan, walang suporta mula sa kanyang pamilya at salat sa pera. Wala siyang ibang magawa kundi hanapin si John upang ipaalam ang sitwasyon. Habang hinahanap si John, dumating ang kanyang ina na kasama ang isang matandang lalaki at sinabi sa kanya na ipagbili na siya para sa kasal sa halagang 1,000,000 yen. Desperada, tumanggi si Sakura at tumakas. Naghanap siya ng aliw sa isang templo at habang nagdarasal, nakita niya isang matandang babae na nililinlang ng isang manloloko. Tinulungan niya ang matanda at pinalayas ang manloloko. Ikinuwento ng matandang babae na gusto nitong magkaapo, ngunit tumatanggi ang kanyang anak na magpakasal. Napaisip si Sakura sa kabalintunaan ng kanyang sitwasyon. Habang iniisip niyang hindi ipagpatuloy ang pagbubuntis, may mga tao namang desperado para magkaapo. Sa sandaling iyon, dumating si John. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit hindi siya nakilala ni John. Ipinakita niya ang piraso ng kuwintas at sa wakas, naalala siya ni John. Sa una, inalok siya ng pera dahil inakala nitong gusto lang niyang mangikil. Ngunit pinutol niya ang usapan at sinabi ang totoo, buntis siya ng kanyang mga anak. Narinig ng matandang babae na buntis siya, at sa pagkakataong iyon, nalaman nilang siya pala ang ina ni John. Masayang-masaya ang ina ni John at sinabi, mukhang dininig ng Diyos ang aking dasal. Hiling ko ay magkaapo ako. Agad na iginit ng ina ni John na sumama sila sa kanilang tahanan, balak niyang kumbinsihin ang anak na magpakasal kay Sakura. Gayunpaman, inakala ni John na si Sakura ay isang babaeng interesada lamang sa pera. Ngunit dahil sa pagpupumilit ng kanyang ina, napilitan siyang dalhin si Sakura sa kanilang tahanan. Pagdating sa bahay ni John, nadiskubre ni Sakura na siya pala'y ubod ng yaman, at lubos siyang namangha. Ang ina ni John, labis na natuwa sa kanya ay nagsabi, huwag kang mag-alala sa kahit ano. Inihanda ko na ang isang silid para sa iyo. Ang tanging gagawin mo ay magpahinga at alagaan ang iyong sarili pati ang mga sanggol. Nagsimula ng maramdaman ni Sakura na marahil ang ina ni John ay maaring magbigay ng pagmamahal na hindi niya natanggap mula sa sariling ina. Ngunit ang lahat ng ito ay bago at kakaiba para sa kanya. Samantala, kinausap ni John ang doktor at kinumpirma na ang mga sanggol ay talagang kanya. Masayang ina ni John na gawing formal ang relasyon, ngunit sinabi ni John na kailangan ng oras ni Sakura dahil ito'y masyadong nakakapagod para sa kanya. Isang araw, binisita siya ni John sa kanyang silid at diretsong tinanong, bago ka magpatuloy dito, gusto kong malaman kung kailangan mo ng pera. Talagang kailangan ni Sakura ng pera para sa kanyang pag-aaral, kaya tumugon siyang oo. Dahil dito, maling inakala ni John ang kanyang intensyon at tinanong, ako ba ang unang kliyente mo? Hindi na intindihan ni Sakura ang kanyang ibig sabihin at inakala niyang tinutukoy nito ang kanyang trabaho sa pagbebenta ng alak sa club. Gumawa si John ng kontrata at iniabot ito sa kanya, sinasabing, kapag ipinanganak ang mga sanggol, makatanggap ka ng malaking kabayaran. Pagkatapos, maghihiwalay tayo at wala nang anumang ugnayan. Pagamat nasaktan sa paghusga sa kanya, pinirmahan ni Sakura ang kontrata. Ngunit sumulat din siya ng tala na nagsasabing hindi niya kailangan ng malaking pera. Sapat na ang pambayad sa kanyang pag-aaral at part-time na trabaho. Habang nasa ganitong kalagayan, tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na pinilit siyang bumalik sa kanilang tahanan. Pagdating doon, ang kanyang pamilya na palaging masama ang trato sa kanya ay tinangkang pilitin siyang ibigay ang lahat ng kanyang pera. Gusto rin siyang ipakasal sa isang matandang lalaki. Pinagtangkaan din siyang takutin ng kanyang kapatid. Sa gitna ng gulong ito, pumikit siya at inisip si John, umaasang darating ito upang iligtas siya.
Samantala ang ina ni Jan, nababahala, ay nadiskubreng bumalik si Sakura sa kanyang pamilya. Ayaw sanang makialam ni Jan, ngunit pinilit siya ng kanyang ina na protektahan si Sakura. Nang suriin niya ang kontrata, nakita niya ang tala na iniwan ni Sakura. Ipinaliwanag ni Sakura na ang kailangan lang niya ay para sa kanyang pag-aaral at wala siyang balak na samantalahin ang sitwasyon. Ang pahayag na ito ang nagbigay kay Jan ng oras upang magmuni-muni at napagtanto niyang mali ang kanyang paghusga sa kanya. Sa wakas, nagpasya siyang iligtas si Sakura, kaya't nagmaneho siya ng mabilis at dumating sa tamang oras upang pigilan ang kanyang pamilya sa pagpapakasal sa kanya sa isang matandang lalaki. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jan ang tunay na pag-aalala para kay Sakura. Napagtanto niyang hindi siya interesado sa pera, kundi isa siyang taong naiipit sa isang mahirap na sitwasyon. Kinuha niya si Sakura sa kanyang bisig at tinala ito. Sinabi ng doktor na nasa maayos na kalagayan si Sakura, na mayroon lamang mga magaang sugat sa balat at ligtas ang mga sanggol. Nagmuni-muni si Jan sa hindi magandang trato niya kay Sakura, sa kabila ng pagiging mabait at mahinahon nito. Dahil dito, nagpasya siyang manatili sa tabi niya upang alagaan siya. Nang magising si Sakura, pinatahan siya ni Jan at sinabi, "Huwag kang mag-alala, narito na ako sa buhay mo, walang sino man ang makakapanakit sa iyo muli." Simula noon, sinimulan ni Jan na alagaan si Sakura na may buwang paggaling na. Bumili siya ng mga benda at inalagaan ang kanyang mga sugat. Napansin ni Sakura ang pagbabago sa ugali ni Jan na ngayon mas malambing na. Pagamat emosyonal ang sandali, pinigilan ni Jan ang sarili at sinabi, "Buntis ka, hindi ko maaring gawin ang anumang makasasama sa mga sanggol. Magpahinga ka muna." Ngunit maling naintindihan ni Sakura ang sitwasyon. Inisip niyang si Jan ay nagmamalasakit lamang sa mga sanggol at hindi sa kanya. Pagkalipas na ilang panahon, nagtatrabaho si Sakura sa isang kumpanya ng real estate at ang kanyang tungkulin ay magbenta ng mga apartment. Isang dating kaklase niya na dati na may interes sa kanya ang dumating kasama ang bayaw nito upang maghanap ng apartment. Nakita silang magkasama ni Jan at nakaramdam ito ng selos. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na nagtatrabaho si Sakura para sa kanyang pangangailangan, ngunit hindi niya maiwasang mainis tuwing nakikita itong nakikipag-usap sa ibang lalaki. Sinubukan ni Sakura na kumbinsihin ang kliyente na bilhin ang apartment sa pamamagitan ng pagbibigay ng deskwento at pagbibida sa mga kagandahan ng lugar. Sa huli, napahanga ang kliyente at pumayag. Kalaunan, inimbitahan siya ng kaklase niya para sa hapunan, ngunit biglang dumating si Jan. Nang tanungin ng kaibigan kung sino siya, sinabi ni Jan na siya ang boss ni Sakura nang hindi binabanggit na siya rin ang asawa nito. Habang nasa isang mall, nakita ni Sakura ang isang pares ng sapatos at naalala niyang kaarawan ni Jan. Nagpasya siyang bilhin ito bilang regalo. Ngunit hinuskahan siya ng mga tindera. Iniisip na hindi niya kayang bayaran ng sapatos. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Jan. Napansin ang sitwasyon, bumili siya ng maraming pares ng sapatos, ngunit napansin niyang pumili rin si Sakura ng isang pares para sa lalaki. Nagulat siya ngunit hindi nagsalita. Pinatalsik din niya ang mga empleyadong ng insulto kay Sakura. Habang papalabas sila, bumalik ang kaibigan ni Sakura at iginiit na maghapunan sila. Nag-alala si Jan para sa kalusugan ni Sakura at sumingit. Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan nila at hindi alam ni Sakura kung paano harapin ang kanyang nararamdaman para kay Jan. Sa huli, sinabi niya sa kanyang kaibigan na sa ibang pagkakataon na lang sila maghapunan at nagpasya siyang umuwi. Gayunpaman, tila inis si Jan at nagsimulang magtaka si Sakura kung galit pa ito o nagseselos. Sa gabing iyon, habang kaarawan ni Jan, nalasing siya sa kalungkutan, ngunit sinorpresa siya ni Sakura ng isang cake. Nang matanggap niya ang regalo, napagtanto niyang ang sapatos ay para sa kanya na nagpawi sa kanyang selos. Magkasama silang nag-enjoy at nagbahagi ng isang romantikong halik. Samantala, palihim na pinagmamasdan sila ng mga magulang ni Jan at natuwa sa kanilang nakikita. Kinaumagahan, masaya si Jan sa mga nangyari. Nang imbitahan siya ng kaibigan sa isang party, tumanggi siya. Sinasabing isa na siyang pamilyadong tao. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Sakura ang pag-isip sa nangyari, ngunit sinubukan niyang kontrolin ang kanyang damdamin dahil ang kanilang kasal ay nananatiling isang kontrata. Hiniling ng ina ni Jan kay Sakura na magpahinga para sa kanyang pagbubuntis. Sinabi naman ni Jan na siya na ang bahala sa lahat dahil kailangan nilang dumalo sa isang selebrasyon. Nagbihis si Sakura para sa party at suot ang isang napakagandang kasuotan na ikinabilib ni Jan, kaya regaluhan niya ito ng isang pulseras na may special na medalya. Pagdating sa party, humingi ng paumanhin si Jan dahil iwan niya muna si Sakura upang asikasuhin ang ilang negosyo. Marami ang nagakala na iaanunsyo ni Jan ang relasyon nila ni Chin, ang kanyang kaibigang kababata. Nagyayabang si Chin na mangyayari ito.
Ngunit nang malaman niyang si Sakura ang kasama ni Jan, sinimulan niya itong insultuhin at pinahiya dahil sa pagtatrabaho sa isang bar. Bagamat galit, ipinagtanggol ni Sakura ang kanyang dignidad, ngunit hindi tumigil si Chen. Nang malaman ni Jan ang nangyari, dali-dali siyang tumakbo upang iligtas si Sakura. Nang matuklasan niyang pinahiya ito, hinarap niya ang lahat at iginiit na huwag nilang ulit insultuhin ang babaeng mahal niya. Maging ang ina ni Jan ay nakialam, at sinabi niyang si Sakura ang kanyang magiging manugang. Dahil dito, napahiya si Chen, at mahigpit na sinaway ng ama ni Jan si Chen sa kanyang asal. Kinabukasan, nag-hire si Jan ng mga bodyguard para protektahan si Sakura. Ngunit sinabi ni Sakura na sobra na ito, at hiniling na huwag na siyang mag-alala. Pagkatapos, ay pumunta siya sa kanilang bahay upang kunin ang ilang alahas ng kanyang lola. Pagdating doon, napagtanto niyang nasa kulungan ang kanyang ina, at wala ang kanyang kapatid sa bahay. Sinamantala niya ang pagkataon upang kunin ang mga alahas, ngunit dumating ang kanyang kapatid, at pinigilan siya, inaakusahan siyang magnanakaw. Galit na ipinaliwanag niya na ang mga alahas ay iniwan sa kanya ng kanyang lola bago ito namatay, kaya't wala itong karapatang questionin siya. Dumating si Jan upang tiyaking walang makakasakit sa kanya, at sa tulong ng mga bodyguard, pinagsabihan ang kapatid niya, at mabilis na dinala si Sakura palayo. Habang umiiyak, sinabi niya kay Jan na pakiramdam niya napakalungkot niya, dahil palaging masama ang trato ng kanyang pamilya sa kanya. Pinatahan siya ni Jan at sinabing mula ngayon, siya at ang kanyang ina ang magiging pamilya niya. Sa malalim na damdamin, sinabi ni Jan, ipinapangako ko na sa buong buhay ko, hindi ko hahayaan na masaktan ka. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon na umiyak ka, at palaging aalagaan kita. Dahil dito, labis na natuwa si Sakura. Simula noon, tuluyan na niyang pinutol ang lahat ng ugnayan sa kanyang pamilya, at tinanggap si Jean bilang bahagi ng kanyang buhay. Sa kagalakan, hinalikan niya si Jean ng may pagnanasa. Napagpasyahan ni Jean na oras na upang kumuha ng sertipiko ng kasal, at masayang pumayag si Sakura. Sa wakas, natapos nila ang proseso, at nang matanggap ni Sakura ang sertipiko, labis siyang natuwa. Hiningi ni Jean na tawagin siyang asawa, na ginawa ni Sakura ng may kasiyahan, at sa sobrang tuwa, hinalikan siya ni Jean. Pag-uwi nila sa bahay, sinimulan na siyang tawaging ginangyan ng mga kasambahay dahil siya na ang legal na asawa ni Jean. Ramdam niya na nabubuhay siya sa isang mundo na hindi niya kailanman inakala. Patuloy siyang inalagaan ni Jan, tinitiyak na nasa maayos ang lahat para sa kanya. Kinabukasan, inimbitahan siya ni Jen na maglakad-lakad, ngunit bago sila umalis, dumating si Chen na nais makipag-usap kay Jan ng pribado. Bagamat kinakabahan si Sakura, pinatahan siya ni Jen at sinabing wala nang mamagitan sa kanila dahil siya lamang ang babaeng mahal niya. Tinanggihan niya si Chen at sinabihan itong huwag nang bumalik pa upang manggulo. Habang lumalaki ang kanyang tiyan sa pagbubuntis, iminungkahi ng kasambahay na hayaang magpahinga ng mag-isa si Sakura. Gayunpaman, nais ni Jean na matulog kasama ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ng kasambahay na kung matutulog silang magkasama, maaring hindi siya mapagpahinga ng maayos. Kaya't nagpasya si Jean na matulog sa sofa upang hindi siya maistorbo. Kinabukasan, nang magising si Jean, nakita niyang si Sakura ay sumama sa kanya sa sofa habang natutulog. Nahiga siya sa tabi nito, ramdam ang kasiyahan na siya ang naging asawa niya. Isang araw, habang namimili, nakita si Sakura ng isang kasuotan na nais niyang ibigay kay Jean. Ngunit isa sa mga empleyado ang tumingin sa kanya na parang mahirap siya. Nang magbayad siya gamit ang card ng kanyang asawa, biglang nagbago ang asal ng empleyado. Nalaman ni Jean na si Chen ay nagkakalat ng mga maling balita tungkol sa kanyang asawa, kaya't hinarap niya ito sa isang hotel. Sinubukang akitin siya ni Chen, ngunit tinanggihan siya ni Jean, sinabing wala siyang nararamdaman para dito, at umalis. Naiwan si Chen at nahuli ng mamamahayag, nagdulot ng matinding kahihiyan sa publiko. Tiniyak ni Jean sa kanyang asawa na hindi na sila guguluhin ni Chen. Nais malaman ni Sakura kung ano ang nangyari, ngunit nagpasya si Jean na huwag sabihin upang hindi siya ma-stress. Isang araw, nagpasya si Sakura na mamili muli. Pumili siya ng regalo para sa kanyang asawa, ngunit nag-alinlangan siyang gamitin ang card dahil nais niyang sorpresahin ito. Samantala, ang mga empleyado ng tindahan ay nagbubulungan tungkol sa presyo ng binili niya. Iniisip na siya ay mayaman. Pag-uwi niya, ibinigay niya ang regalo kay Jean, na labis nitong ikinatuwa. Inalagaan pa siya ni Jean ng higit, lalo na't malapit nang ipanganak ang kanilang mga sanggol. Kalaunan, inimbitahan niya si Sakura sa isang party kung saan inanunsyo niya sa harap ng lahat na siya ang kanyang asawa. Si Chen, na naroon, ay hindi alam kung paano ilabas ang kanyang galit. Nang pumunta si Sakura sa banyo, sinamantala ni Chen ang pagkataon upang saktan siya. Inatake siya at sinubukang gawin ang masama sa kanyang sanggol. Sa kabutihang palad, isang hindi kilalang tao ang nakarinig at tumulong.
Dumating din si Jin upang iligtas siya at mabilis siyang dinala sa ospital. Dumating ang kaibigan ni Jin na nag-aala at nakipagtalo sa kanya dahil hindi niya naalagaan ng mabuti ang kanyang asawa. Mabuti na lang, sinabi ng doktor na ligtas si Sakura at ang mga sanggol. Ngunit pinalaan sila na kung maulit ang insidente, maaring mawala ang mga sanggol. Pakiramdam ni Jin ay nagkulang siya at nangakong hindi na muling guguluhin ni Chin si Sakura. Pinakulong niya si Chin, ngunit kinabukasan may isang taong nakamaskara ang tumulong kay Chin na makatakas sa kulungan. Nagplano silang maghiganti kay Sakura. Habang naglalakad si Sakura, tinukot siya ng mga hindi kilalang tao. Pagkagising niya, napagtanto niyang si Chin ang nasa likod ng pagdukot at pati ang kanyang kapatid ay kasabwat. Layunin nilang patayin siya dahil sinisisi nila si Sakura sa pagkasira ng kanilang buhay. Nang malaman ni Jin ang nangyari, galit siyang nagmadaling iligtas si Sakura. Pinagsisipan niya ang mga tauhan at pinasok ang lugar, ngunit tinakot siya ng mga ito. Sa matalinong paraan, kinagat ni Sakura ang isa sa mga tauhan na sinamantala ni Jin upang mailigtas siya. Dumating ang pulisya at inaresto ang mga kriminal. Nang magising si Sakura sa ospital, nag-aalala niyang tinanong si Jin tungkol sa kanilang mga sanggol. Tiniyak ni Jin na ligtas sila at sinabing si Chen at ang kanyang kapatid ay hindi basta-basta makakalaya. Bilang pagpapakita ng kanyang tiwala at pagmamahal, pinilhan niya si Sakura ng isang bahay. Maging ang kanyang ina ay masaya na sa wakas ay inalagaan at minahal ni Jin ang kanyang asawa. Nagpalitan sila ng singsing bilang simbolo ng kanilang panghabambuhay na pagsasama. Kinabukasan, masayang-masaya si Jin sa kanyang opisina habang tinitingnan ang kanyang singsing. Dumalaw si Sakura upang surpresahin siya at lahat ng kanyang mga katrabaho ay namangha sa kagandahan ng kanyang asawa. Nang sila na lamang dalawa, nagbahagi sila ng isang mainit na halik na nagsisilbing masayang pagtatapos ng kanilang kwento ng pag-ibig.